Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At tatalakayin po natin yung tungkol dito sa reunion concert ng River Maya na ni-reaction video naman ni Perp De Castro. Sabi ko naman sa inyo mga ka-plastic, hindi talaga siya makakasama sa reunion concert ng River Maya dahil una sa lahat ay hindi na siya tinuturing na miyembro, original member ng River Maya ni Rico Blanco at ng iba pa mga ka-plastic. At isa pa yung mga dahilan na copyright claim about dun sa ginawa niyang covered song ng 214 ni Perp De Castro mga ka-plastic. Kaya hindi na po magkakaayos ang dalawa kahit kailan. Ito na yata yung reunion concert na parang hindi reunion para sa akin . So panoorin natin yung reaction video ni Perp De Castro dito sa content nila sa sa concert ng River Maya. Medyo natawa lang siya doon. Alam mo naman, di ba? Kasi alam mo na. Pero may paliwanag si Perp De Castro dito. Oh, bigat. Bigat daw. Maganda yung tunog ng gitara. Okay, magaganda naman yung mga direct box nila pero walang built-in na cabinet simulation kasi yung iba halatang hindi gumamit ng amp modeling or cabinet simulation. Direct box. Kaya pag inapakan yung distortion, medyo punit yung dating ng tunog. Okay, tuloy tayo. Nice. Para sa akin, yung opinion ko, medyo mas malakas po yung bass niya. Diba? Kung mapapansin nyo sa concert, talagang mas kulob yung bass. At nagmukhang parang R&B yung genre ng kanilang banda. Na hinaluan ng orchestra. Dahil may mga trumpeta o yung mga violin. Kasi nga, diba, nag-upgrade na kasi ang River Maya since Rico Blanco na po yung nag-organize bago nawala siya sa River Maya. Kaya parang ang nangyari, hindi na po siya yung nostalgic na sound na kagaya ng inaasahan ng mga manonood. Kaya mapapansin mo yung mga nanood sa concert ng River Maya, hindi ganun ka-energetic mga ka-plastic. Diba? Ikumpara mo naman sa reunion concert ng Eraserheads, mga ka-plastic, talagang nagwala yung mga tao doon. Sobrang mas mataas yung hype ng mga fans ng Eraserheads, ng mga kung kayo ay nakasaksi ng reunion concert nila kumpara sa River Maya na tahimik lang, parang nagmukhang disenteng bar mga ka-plastic, parang ganun ang nangyari. Pero kinomplement naman ni Perp De Castro yung sounds ng kanilang gitara, and then yun nga, sinabi niya medyo punit yung distortion ng gitara kapag tinapakan yung effects, di ba? Ganun talaga. May mga hindi magbe-blend talaga yung tunog kapag nasa labas na po ng concert, sa labas mismo ng tugtugan. Ayan mo, lakas ng bass na. Hindi na halos marinig yung guitar. Kaya natawa siya. Tsaka pwede pa umangat yung gain ng konti para mas madali yung mga mabibilis na passages. Yeah.
Maga, si Rico Blanco, parang medyo, ano na eh, kinakata. Sabi nga ng ibang mga netizens eh, sabi raw, sintonado na raw kumanta si Rico Blanco ngayon eh. Wala na sa hulog. Alam mo yung revival niya na UB Silk Hair na kinanta niya ngayon sa music video niya, hindi na ganong parang wala na, parang sinintonado na niya yung music nun, nakaka-plastic. Pero ganun pa man, okay naman yung concert, nakaka-chillax naman, nakaka-nostalgic pa rin kahit na medyo modern na po yung tugtog ng River Maya Reunion concert. Ganun pa man, wala, yung mga nanonood kasi wala nang energy. Siguro ang tagal din nila nag-antay sa concert bago nag-set up, di ba? Kasi ganun naman sa concert eh. Ang tagal nila mag-set up. Kumbaga, alas 5 pa lang ng hapon, nandun ka na, nakatayo. I-set up na nila yung kanta, gabi na. Diba? Ganun katagal yung kanilang setup. Talagang mangangalay muna yung binti mo bago ka makarinig ng kanta nila. Pero ganun pa man, si Pep Di Castro, wala namang negative thoughts. Kumbaga, sinabi lang naman niya na medyo ano lang yung tono ng gitara nila. Pero sayang, hindi ko mahanap yung full video ng reaction video ni Pep eh. Wala kasi sa YouTube channel ni Pep Di Castro yung reaction video eh. Pero siguro baka pre-naibit niya o ewan. Kasi wala rin doon sa page niya eh. Edited na lang din to, di ko alam. Tingnan natin. And, baga, yun na lang. Tapos na yung reaction video na nire-upload ng ibang vlogger. Baga, okay naman. Hindi naman ako nakapanood ng concert niya, pero kung pinanood ko yung video nila, okay naman din. Wala namang masama dun sa ginawa niya. Wala namang may konting pagka-modern lang. Tapos, mas malakas yung bass. Parang hindi na ganun kano. Tapos si Bamboo kasi parang kinakain na niya yung salita niya doon sa kanta. Lahat ng mga kanta niya ganun na. Washer siya, mga ganun na siya. Si Rico Blanco ganun din, kumanta rin. Pero wala daw sa tono. Wala naman talagang magaganap na reunion talaga na kasama si Perp, mga ka-plastic. Pero ganun pa man, masaya naman si Perp Di Castro sa matagumpay na concert nila na 3 oras ang tumagal. At medyo hindi nga lang hype yung mga nanood, hindi nagslaman. Nakakamiss din kasi yung gig ni Rico Blanco noon yung talaga nag-iislaman yung mga manonood yung mga nanonood sa gig. Kung mapapanood niyo yung mga recent mga videos niya early 90s bago mag 2000, yung mga gigs nila talagang matindi yung islaman doon. Talagang yun talagang tunay na concert na hinahanap ng tao. Pero dito parang naging romantic something na naging chill lang. Naging modern na ewan. Ganun talaga, tumatanda na kasi yung mga banda ng River Maya. Hindi na kagaya noon. Parang wala na kabuhay-buhay. Pero ganun pa man, okay naman din. Hanggang dito na lang ang aking opinion. At sana wala nang part 2 yan. Hindi na magkakaroon ng part 2 ng reunion concert. Kagaya ng yung EEDS kasi kaya naging part 2 yon dahil inatake sa puso si Ellie. Kaya nagkaroon ng second. Tapos may third pa pala itong nakaraan lang. Itong nakaraan 2023. Parang nag-third concert sila. World tour nga lang. Hanggang dito na lang ang aking opinion. This is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Cambid commentary video ng video live stream. Signing up. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel
At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.